Ika nga nila may mga sugat na nag-iiwan ng peklat. Sa Bataan, paano raw maghihilom ang mga residente ng isang barangay kung hindi pa rin naaalis ang isang truck na tumama sa dalawang bahay? Tunghayan ang naging aksyon ng inyong Kapuso Action Man. Mahigit isang taon na ang nakararaan nang tumama sa dalawang bahay ang truck na ito sa Purok 2, Barangay Banga, Dinalupihan, Bataan. Nawalan daw po yan ng preno eh. Nasampahan na rin ang kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng truck. Baliwasak po yan lahat, pinagawaan na lang din namin. Pero hanggang ngayon, perwisyong nakahambalang pa rin ang truck sa dalawang bahay sa lugar. Baka biglang lumindol, ay biglang bumigay yung truck. Kitang-kita ng lente ng inyong Kapuso Action Man ang panganib na dala ng truck sa mga residente. Para nga hindi tuluyang bumagsak, pansamantala muna itong tinukuran ng bakal. Dati hindi ako dyan natutulog, pero ngayon tinanggap ko na rin. Gusto ko po matulungan akong tanggalin po yung truck kasi delikado na po siya masyado. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Dinalupihan, Bataan Municipal Engineering Office. Paliwanag nila kung bakit natagalan ang pag-alis sa lugar. Isa po sa mga naikonsidera din kasi yung panahon ng tagulan, kaya hindi ho namin maiangat dito yung truck. Pangalawa po yung kaso sa pagitan po ng naka-aksidente at saka ho nung biktima. Ayon sa Dinalupihan Municipal Police Station, hindi raw makakaapekto sa kaso ang pag-alis sa truck sa lugar. Nagkaroon na po ng assessment yung pong lokal na pamahalaan po ng bayan ng Dinalupihan para po matanggal yung truck po at nakipag-coordinate na rin po ang engineering office sa mga biktima para agaran po matanggal po yung truck. Dadalhin lang po ito sa aming impounding area. Sa pangunguna ng Dinalupihan, Bataan Municipal Engineering Office, inalista ang truck. Sa pakikipagtulungan po ng mga ahensya po namin sa munisipyo, katuwang po ang PNP, TPSO, MDRRMO, ang Penelco po, ang aming electric company, kasama po ang aming head ng motor pool. Napagtulong-tulungan po na maayos po na natanggal doon sa kabahayan. Labis namang nagpapasalamat ang mga apektadong residente. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Narito naman ang update sa mga biyahero para sa Semana Santa mula sa NAIA. Live doong nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, dama na ang pagdami ng ating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3. At ayon naman po sa pamunuan ng NAIA ay handa sila doon sa inaasahan ng pagbuhos ng tao na babiyahe sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Inikot kanina ng mga opisyal ng DOTR at MIAA ang Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tiningnan nila ang mga check-in counter, x-ray machines, toilet at pre-departure area. Okay ba ang experience mo ngayon? Yes po, okay po. Saan galing? Sa Thailand. Sa Thailand. Thailand? Oo. Kumusta naman ang check-in experience mo sa mabilis? Yes po, nag-ano na po kami. Nag-online check-in? Inaasang nasa 1 milyong pasahero ang dadaan dito sa NAIA ngayong Semana Santa. Departure manyano arrival, mas marami raw yan kumpara sa mga pasahero nung nagdaang taon. Kaya naman nais tiyakin ng Transportation Department na maganda ang karanasan ng ating mga kababayan sa kanilang pagdaan sa NAIA. Pero sariwa pa sa isip ng ilang pasahero ang napaulat na surot na nangangagat ng mga pasahero sa NAIA. Hindi na natatakot umupo. Wala nang surot. Kaya nandito kami sa sa plastic na chair. Kasi nung kanina naisip ko baka tayo mamaya. Parang wala naman. Patuloy naman ang hakbang ng pamunuan ng NAIA para mapaganda ang serbisyo nito.
Lalo na pag nag-start na yung operations ng private sector, no? Lalo pong papagandahin, mag-i-invest sila ng more funds para maayos yung mga facilities natin. Kasama rin daw sa aayusin ng traffic papunta sa NAIA 3 na kailangan ng direct access mula sa Skyway, pati pagdadagdag ng immigration counters. Babawasan din daw ang mga upuan sa arrival section ng paliparan para mabawasan ang nakatambay na dahilan din ng pagsisikip ng paliparan. Paraan daw ito para maiwasan ang mga salisi o pagnanakaw kapag nalingat ang isang tao. May pakiusap din si DOTR Secretary Jaime Bautista sa mga sumusundo sa NAIA. Siguro kung pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo, no? Normally kung minsan isang tao yung susunduin pero 10 yung mga family members na sumusundo para hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport, no? Mel, paalala ni Secretary Bautista sa ating mga kababayan ay mag-ingat doon sa nagbebenta ng mga peking ticket online. Kailangan daw bumili lamang doon talaga sa mapagkakatiwalaan na mabibilhan. At ganun din may paalala siya doon sa ating mga kababayan na dumating sa oras 2 to 3 hours ahead of time para naman po hindi sila maiwan ng kanilang mga flight. Mel? Magandang mga tip yan. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Delayed na biyahe sa mga pantalan ang tila maagang penitensya naman ng ilang pasahero sa Manila Northport Terminal. At nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, lalo pang dumami ang mga pasahero dito sa Manila Northport Terminal ngayong araw na pauwi sa kanilang mga probinsya. At gaya nga na nabanggit po, Pia, abay tila penitensya nga ito sa ilang pasahero na nakansila ang kanilang biyahe na dapat sanay kaninang umaga. Para di sumabay sa dagsa ng mga pasahero, nasa Manila Northport Terminal na si Her Julie Bituon at 5 niyang anak alauna pa lang na madaling araw. Kaya ikinagulat niyang kanselado pala ang biyaheng butuan na dapat kaninang umaga aalis. Bigla-bigla lang po, doon ko lang po din nalaman na nagbago pala nung 29 nung dumating na po kami dyan sa labas. Ibig sabihin, sa Biyernes Santo na makakalis ng Maynila na Kalbaryo dahil sapat lang daw ang kanilang budget. Nag-aalala po ako sa aking mga anak, tsaka tamang-tama lang po yung pera ko. Ang budget po namin pang 2 araw lang po talaga. Sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa shipping company, pwede raw ang 100% refund o di kaya rebooking. Pero March 29 pa rin ang biyahe. Ngayon, kung talagang wala namang option, baka po pwede na sila ay magre-route muna. Maaari raw, umuwi muna sila sa Laguna at bumalik na lang pero dahil dagdag gastos pa, dito na lang muna sila sa holding area ng port hanggang Biyernes Santo. Gaya na Her Julie, dito na rin nanatili si Leticia Montecod na kahapon pa lumuwas mula Quezon at bukas pa pang lalayag pa Cagayan de Oro. Bakit po ang agad po? Kasi po natakot po kami baka po ma-traffic kasi malayo pa po. Stays na lang. Opo, tipid-tipid na lang po. Sina JP at Velby naman na March 28 pa sana ang biyahe, may nasakyan na ngayon kaya sulit ang pagiging maaga sa pier. Pabor po kasi mas maaga yung makita yung mga pamilya namin. Ngayon hanggang bukas daw ang inaasahan ng PPA na dagsa ng mga pasahero. Mula kahapon, umabot na sa 500,000 ang pasahero rito na posibleng lumampas pa sa mahigit 2 milyon hanggang March 31. Naka-heightened alert na sila katuwang ang Philippine Navy, PDEA at Coast Guard na nag-deploy ng nasa 20,000 tauhan sa mga pantalan at sa mga barko. The level of our alertness is ready for any eventuality. Siguraduhin na safe and secure yung mga biyahe, no? Na kung ano man ang maging problema ay ready tayo. Paalala sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bawal tulad ng patalim, matutulis at mga maaaring magliyab. Mas mainam din daw na mag-travel light at para maiwasan ang congestion dito sa ating kinaroroonan ay maaga nga sila nagpasakay ng mga pasahero. Sa katunayan, Pia, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ang sabay-sabay mag-alisan ang mga pasahero dito sa ating likuran para sumakay na sa barko na biyaheng Cebu ngayong alas 8 ng gabi. At dahil nga inaasahan ng pagdagsa hanggang bukas ay 24 oras ang mahigpit ang pagbabantay ng seguridad dito sa terminal. Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman.
Paiimbestigahan ng Interior Department kung may sangkot na PNP official sa umano'y land grabbing sa Masungi Geo Reserve. Gayun din ang pagpapatayo ng mga illegal na resort sa loob ng protected area. Nakatutok si Maki Pulido. Ano ba utos sa iyo? Huwag kayo umalis, di ba? Bakit kayo umalis? Galit na kinumpronta ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos sa mga pulis sa detachment ng PNP Special Action Force sa Masungi Geo Reserve kahapon. Binaklas kasi ng mga pulis sa mga istruktura sa detachment at ito-turn over dapat ang kontrol sa lupa sa isang pribadong individual. Ka pala eh. Nakita mo ba Special Action Force sa atin to? Di ba dapat proteksyon ng mga pag-aari ng gobyerno? Yes, sir. Nagpauto ka? Dahil sa inspeksyon ni Abalos, may nakabantay na muling mga pulis sa detachment. Paiimbestigahan din niya kung may mga opisyal nga ba ng PNP na sangkot sa land grabbing at pagpapatayo ng mga illegal na resort sa loob ng protected area. I just want to make sure tama yung transition po sa Masungi. Masasabi ko lang sa publiko ngayon is that we will really preserve the ecology. Noong nakaraang linggo, napansin daw ng mga forest ranger ng Masungi Geo Reserve Foundation na binabakla sa mga istruktura na nakapwesto malapit sa mga illegal na resort sa loob ng reserve. Nang nabaklas na nga raw ang mga istruktura sa detachment nung Biyernes ng gabi, dumating na ang nasabing pribadong individual at kanyang mga tauhan para okupahan ang lupa. This is government land. This is protected area land and it shouldn't be turned over to any private individual just like that. Sa loob lang ng Masungi Geo Park, may 15 swimming pool nang naitayo ang mga resort. Kahit may mga cease and desist order, patuloy ang mga ito sa pag-operate. They would operate in the evening. So doon magsisimula yon, magbubukas muna sila sa gabi. Magpapapasok sila ng mga tao sa gabi. Hindi nakakalusot sa mga checkpoints because the checkpoints are manned 8 hours a day. Noong nakaraang taon pa sinimula ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang assessment nito sa mga istrukturang naitayo sa loob ng mga protected area kabilang ang Masungi Reserve. Isa sa publiko raw nilang resulta nitong Abril. All PAs now, will be reviewed for any ECCs that have been issued in these PAs. We have 114 legislated. Legislated na po yan, they are already designated, they should have an operating PAMB that should be constituted in the way the law stipulated. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Dahil sa social media, natunton sa Marikina ang lalaking wanted sa panggagahasa umano ng isang menor de edad. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Tulog ka na bumalagtol mga pulis kami Matagal na hinintay ng mga pulis ang pagkakataon na ito. Ang matyempuhan para masilbihan ng arrest warrant ang isang 25 anyos na wanted sa kasong rape. Ang ating suspect ay taga Montalban, Rizal. Subalit ito ay nagtago doon sa Tumana, Marikina. At doon din po natin siya nahuli. Bagamat nagtago, malakas pa rin ang loob ng suspect sa pagpopost sa social media ayon sa CIDG. Bagay na sinamantala ng pulisya. So may isang pulis po man natin na nagpanggap bilang isang kaibigan, so nagkipagkaibigan doon sa ating suspect at nakuha naman ng kanyang loob. 13 anyos lang ang nagreklamong biktima umano, pero todo tanggi ang suspect sa krimen. Wala po ako nung pangyayari na yun doon, sir. Ang pagkakaalam ko lang po, sir, chismis lang po yung warrant na yun. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Matinding epekto ng El Nino na sinabayan pa ng pamimeste ang kalbaryong sinusuo ngayon ng mga magsasaka sa Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Kaya naman agad na dinayo ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang lugar para maghatid ng tulong. Kasabay ng pagsasailalim sa state of calamity ng bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro, patong-patong na kalbaryo ang kinakaharap ng mga magsasaka. Ang mainit na panahong dulot ng El Nino, sinabayan ng pag-atake ng mga uod na anilay harabas sa mga pananim na sibuyas. Napakahirap po sa panahon po ngayon kasi wala pong tubig. Malaki ang malugi sa amin. Sa ngayon po ay hindi po bababa sa mga 300,000 ang lugi sa amin sa ngayon. Kaya't si Richard, tuwing gabi,
hanggang madaling araw nagpapatubig at naglalagay ng pesticide para puksain ang mga haramas. Ang gabi, ginagawa naming araw para lang masugpo ang mga piste. Ang guro at magsasaka na si Albert, kakulangan ng tubig ang problema, lalo't natuyot na ang ilang ilog. Sobrang hirap po ngayon dahil kung dati po kami yung pagod namin sa pagpapatubig, yung pagpapatubig namin ng sibuyas ay inaabot lang ng isang araw at isang gabi, ngayon po ay isang linggo na. Bilang tulong sa mga magsasaka sa Bulalakaw, nagtungo roon ang GMA Kapuso Foundation para maghandog ng food packs at hygiene kits sa 6,000 individual. Supposed to be ang mga farmers, dapat nakaharvest sila ngayong March. Sabi ko nga, wala silang na-harvest. Total loss po talaga. So yung relief goods na binigay po na GMA Kapuso Foundation ngayon, somehow ay makakatulong sila. Sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metro Bank credit card. Hindi lang panalo sa ratings, panalo rin sa puso ng marami ang pinakamaaksyong serye sa primetime na Black Rider. Ang bida nitong sina Ruru Madrid at Yazzie Pressman, grateful dahil role model ang turing sa kanila ng mga kabataan. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Mapabata. Pinabayin mo pa? Ako si Black Rider. O matanda, nagkakaisa ang sigaw. Lahat hook na hook sa tumitindi at maaaksyong eksena sa GMA Prime series na Black Rider. Ang ganito kainit na suporta, nakakapawi raw ng pagod para sa mga bidang sina Ruru Madrid at Yazzie Pressman. Ang pinaka-goal lang din po talaga namin usually and most of the time talaga is to really inspire people, maging inspirasyon po sana. This is my dream and my ultimate dream is makapagbigay ng inspirasyon especially sa mga kabataan. Pero batid daw ni Ruru ang matinding responsibilidad na nakaatang sa kanya lalo't maraming bata ang nanonood ng kanilang serye at ginagaya na ang kanyang role na si Elias. Magandang makita raw ang mga aral sa serye kung saan ipinapakita ang pakikipaglaban ng puwersa ng kabutihan laban sa kasamaan. Maraming mga pagkakataon na nakakapanood sila ng mga may mga violence minsan, 'di ba? May mga pagkakataon na kailangan talaga ng patnubay ng mga magulang every time nanonood sila. So siguro gusto ko lang sabihin syempre sa mga kabataan na makikinig sila sa magulang nila lagi, all the time. Kasi wala namang ituturo mga magulang natin na ikakasama natin. Kung naging makapigil hininga ang action scene sa Palanga Massacre sa nagdaang episodes, huwag daw bibitiw sa paggulong ng kwento ng buhay ni Elias. Ngayong re-rest back na siya kasama si Tiagong Dulas, played by Yorme Isko Moreno. Itong paparating po na Isla Alacdan, dito na po talaga ang paghaharap ng mag-ama na si Senyor Edgardo at ni Elias. Makakaharap din ni Elias dito lahat ng Golden Scorpion, magmula sa mga bata hanggang sa kanilang nilang mga tatay. May mga paparating din na mga bagong kakampi. Si Bane, bukod sa sasabak sa mga palabang eksena, magugulat po kayo sa mga susunod po ng mga episodes at kung paano po magbabago po ang buhay niya at kung paano rin magbabago yung connection po namin nila Elias sa Nanay Alma. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.